Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Kalukuyan na may minomonitor tayo na low pressure area. Dito ay nasa 1,655 km east-northeast ng Basco, Batanes. Yung development niya ay hindi natin inaasahan or mababa yung chance niya. At inaasahan natin na magdi-dissipate or mawawala din ito sa loob ng 24 oras. Samantala, meron naman tayong binabantayan ng mga cloud clusters at patuloy natin itong monitor kung may posibilidad na magkaroon tayo ng low pressure area sa mga area na ito. Ang nagpapaulan po sa atin, hindi po ibig sabihin na walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay hindi na tayo magkakaulan. Dahil yung habagat po, associated po ito sa rainy season natin. Ito po yung nagdadala ng moisture, ng yung hangin na may kasamang moisture at ito po yung nagpo-produce ng mga clouds na eventually ay magpapaulan. So, yung hangin na yan ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na araw at dahil po dyan, asahan natin na magtutuloy-tuloy yung mga pagulan natin dito sa Zambales, sa Bataan, kasama yung Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Ganon din po dito sa Palawan, sa Babuyan Islands at Batanes. At dahil po dyan, gusto natin paalalahanan yung mga kababayan natin. Dahil sa tuloy-tuloy na mga pagulan, posible po yung mga pagbaha at pagbunga ng lupa. Samantala sa natitirang bahagi, sa western part ng ating bansa, asahan natin na patuloy na magiging maulap. Kasama dyan yung Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Panay Island, ganon din sa Negros Island Region at sa Zamboanga Peninsula. Kaya yung posibilidad na magkaroon tayo ng mga pag-ulan dyan, yung mga well-organized na thunderstorm ay magpapaulan din po. Kaya magdala tayo ng payong at huwag nating kalimutan na magdala rin ng kapote kung tayo ay nagmamotor. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, sa eastern part ng Luzon, ganun din sa Visayas at sa eastern part ng Mindanao, asahan natin na mababawasan yung mga kaulapan at yung mga pagulan. Pero posible yung mga localized thunderstorm or yung mga kaulapan na magpo-produce ng mga pagulan sa isang lugar, specific area for a certain period of time lang po. Pwede minuto hanggang sa isa o hanggang 2 oras. Pag umabot ng 2 oras, matagal na po ito. At ito yung na-experience natin, halimbawa bumabiyahe po tayo, bilang makaka-experience tayo ng mga pag-ulan, pero after natin, dun sa lugar na yun, ay maliwalas na ulit or maaraw na ulit yung weather. At kung mapapansin po natin, muli ay pinalabas natin itong si Tropical Depression Danas dahil meron po tayong tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. Bali, unahin po natin yung Philippine Area of Responsibility. Ang di po ibig sabihin yan na pag-aari po ng Pilipinas yung area na yan. Yan lang po, yung lugar na kung saan kapag may bagyo ay binibigyan po natin ng babala. Ibig sabihin ay responsible po yung pag-asa na magbigay ng information na may kinalaman sa bagyo or anumang atmospheric system na makakaapekto sa ating bansa. Meron din po tayong wider version ng PAR at yun yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Advisory Domain. At dahil pumasok dito, yung Tropical Depression Danas ay muli ay pinakita po natin siya. Bukod po dito, meron din tayong Tropical Cyclone Information Domain. Mas wider po ito sa TCAD at ang goal po nito ay ma-inform tayo halimbawa po na yung bagyo ay malayo pa sa Philippines. Pero yung track niya ay papalapit sa atin. Kahit malayo pa siya, dahil meron po tayong TC Advisory Domain at TC Information Domain ay mapapaalalahanan at mai-inform po tayo para mas makapaghanda tayo sa anumang badya na or magiging epekto ng mga paparating na bagyo.